Good morning, Kuya at mga kasangbahay. Ako si Architect Glyzel Buyo Kita, isang handcrafts business owner. Gawing puhunan ang iyong creativity sa isang negosyo na good for all occasions. Alamin natin paano magsimula ng giant flower decor business. Tara, sama-sama tayo matuto at kumita sa bread and butter. Nag-start po yung giant flower business namin. Una, nung sa wedding ko talaga, naghahanap kasi ako ng time na yon parang ng giant flowers, parang for decoration sa aisle ng church. Tapos, nung mga nagka-canvas na ako, parang na-realize ko, parang kaya ko namang gawin. Eventually, nagawa ko siya. Tapos, nung after wedding, kinailangan ko siyang i-dispose kasi no space. Di ko na-realize na ano pala siya, potential siya for business. Tapos eventually, upon posting, parang daming taong nagtatanong, daming mga stylist, mga nagde-decor, na kailangan pala nila yun. Tapos more on customization siya. So, yun yung in-offer ko. Today, ituturo ko po yung sample na paano kayo mag-start, saan ba kayo mag-start for a giant flower business. Para naman sa klase ng bulaklak na gagawin natin today, gagawin po tayo ng isang paper daisy. Okay, so kailangan natin ng paper roll, pattern ng petal natin, stick dowel, ito yung pinaka magiging katawan ng paper natin. Also, yung floral wire. Pag magte-trace pala tayo, hindi tayo magte-trace against the grain ng paper, tulad nung ganyan. Dapat ganito. Kailangan natin ng 20 pieces na petal for our paper daisy. So, pag okay na, na-trace na natin, kakat na natin siya. So, yung paper na ginagamit po natin is scrap paper roll. So, after nito, kailangan natin ng floral wire. Before natin pala siya ididikit, stretch lang natin siyang ganon. Kaya natin siya ini-stretch para ma-achieve natin yung hindi siya flat na flat. Parang tulad ng totoong petals. So, pag okay na siya, nadikit na natin yung wires, kakat lang natin at least an inch. So, pag okay na yung petals natin, ipe-prepare na naman natin yung pinaka-bulb ng flowers. Kailangan natin ng stick dowel, foam sheet, cut into strips. At least, kailangan natin ng 3. Didikit natin siya sa dulo ng stick. Tapos, dapat yung pag ginagawa natin siya, dapat align lahat para mas maganda tingnan and mas malinis. Siya yung mag-hold ng petals natin. Habang inaantay natin siyang matuyo, pwede na natin gawin yung pinaka-likod ng flowers. Para hindi tayo mahirapan sa spacing ng petals, yung una natin gagawin, for me, yung nag-work sa akin is magkatapatan muna yung adjacent petals. Tapos, yung spaces sa gitna niya, doon natin ilalagay yung second layer ng petals. Kailangan may pattern yung paglalagay ng petals natin para mukha talaga siyang sa real flower na may may parang arrangement ng petals. So, tapos na yung flowers natin. Tapos, kung ayaw naman nating expose yung wood, pwede naman nating takpan ng floral tape. Yung initial ko na puhunan, mababa lang siya, around 3,000. So, yung price range naman natin, for me, yung price range ko was 800 to 1,000 up. Yung price range per flower. Flower only, wala pa siyang stem. So, nakadepende naman siya sa kung anong materials yung gagamitin natin, anong specific na type of materials yung gagamitin natin. Doon naman magbe-base yung price natin plus yung effort natin sa paggawa ng flowers. Yung advice ko naman, pag mag-start kayo ng ganitong business, dapat, since handcrafted nga siya, dapat passion niya talaga siya. Dapat dati pa lang may background na kayo sa DIYs, mga handcrafts. Kasi over time, kailangan nating mag-evolve. Hindi pwedeng ito lang na flower i-offer natin, diba? So, hindi pwedeng ganitong size lang, ganitong materials lang, hindi pwedeng fabric lang. Dapat, over time, kailangan nating ma-meet yung needs ng client natin. From paper, nag-evolve kami to fabric. Tapos ngayon, from fabric, nilagyan naman namin siya ng pinakailaw niya.
So, eto, since bulb nga siya, may sariling wiring na siya. So, for ganito, syempre, mag-iiba na din yung pricing since mas mahal na yung nagamit natin na materials. Sa Giant Flowers business naman natin, hindi siya natatapos lang sa events, sa birthdays, sa weddings. Pwede din natin siyang, tulad nito, nag-evolve na tayo, may ilaw na siya. Pwede na siyang as lampshade, pwede nang as home decor. It's really up to you kung paano nyo siya gagamitin, paano nyo siya ima-market, kung as decor ba sa events or as decor sa bahay. Mga kasangbahay, palagi nating tatandaan na sa pagnenegosyo kapag may tiyaga, ay may pagpapala.